Hi guys! This is your medical esthetician and psychological first aid provider Len. At ang vlog po natin ngayon ay patungkol po sa mga tao na meron ng existing na hyperpigmentation. Melasma, pecas. Pareho lang po yun. Pero yun po ay may dalawang klase. The primary hyperpigmentation and the secondary hyperpigmentation. So, ang season po natin ngayon ay painit na ng painit. Kaya yung mga tao po na merong ganitong skin condition, kailangan po ninyo na mag-ingat. So, meron pong mga tao na naniniwala na hindi na gumagaling ang hyperpigmentation. Meron din naman pong mga tao na naniniwala na gumagaling ang hyperpigmentation o yung pecas, melasma. Bakit? Kasi nga meron siyang dalawang klase. Again, the primary and the secondary. Doon po muna tayo sa primary. Sa primary hyperpigmentation po, pag meron po akong patient o merong nag-i-inquire sa akin ng personal, ang lagi ko pong tinitignan is ano na ba yung klase ng kanyang hyperpigmentation. Kapag nakita ko na primary pa lang, still tinatanong ko pa din yung pasyente para malaman ko kung ano yung mga underlying medical condition niya. Dahil hindi po pwedeng basta-basta bigyan ng treatment or procedure ang hyperpigmentation. Bakit? Meron pong mga sakit o autoimmune disease na ang pinaka-tinitira po o sinisira ay yung balat natin. For example, psoriasis. Diba? Kapag na-trigger yun, balat po talaga yung sinisira or nasisira doon sa pasyente. Lupus. Kaya hindi po pwede na pagka nakakita kayo ng hyperpigmentation, pecas, melasma, o sige, banat kayo ng banat. Hindi. Kailangan titignan ninyo yung underlying medical condition ng tao o ng pasyente ninyo. Bakit ako ganito? Because I am well trained by doctors. Tapos, master po ako sa aesthetic medicine. At lahat po yun ay pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil nagagamit po natin yun sa ating ministeryo. So, go back tayo doon sa ating vlog. Primary hyperpigmentation. Tinatanong ko yung pasyente, diabetic po ba kayo? High blood, may sakit sa puso, may pacemaker, naoperahan. Ilang taon na? Menopausal na po ba kayo? Nanganak po ba kayo? Why? Because yung tatlong yon is iisa yung common denominator nila. Hormonal imbalance. And another one, pag nakakita ako ng mga scars sa skin, kita po kasi kagad kapag merong psoriasis ang pasyente, na gumaling lang. Kitang-kita po yun. Because yung tita ko sa side ng mama ko is meron po siyang psoriasis. Kaya alam ko yung itsura nung gumaling na psoriasis. Meron akong kaibigan na meron siyang lupus. Kaya yung kanya dito, yung sa butterfly area, talagang namumula. So yung iba na pagkakamalan yun na rosacea, which is hindi. Kasi ako exposed din ako sa mga skin condition dahil nga ang kasama ko sa clinic is dermatologist. So ayun, pag nalaman na natin, kumpleto na yung information na dapat natin na mag-gather para makapagbigay na tayo ng holistic treatment doon sa ating patient, you have to know kung willing ba silang mag-undergo ng isang procedure. Ano po ba yung mga procedure na pwedeng ipagawa? Kapag primary hyperpigmentation po kasi, kahit wala kayong gawin, mawawala po yun ng kusa. Bakit? Hormonal changes. Narinig niyo po yun kanina, hormonal imbalances. Menopausal, kapapanganak pa lang, at yung tumatanda na. Pero, may mga patient po kasi talaga na sanay sila na maganda sila o kaya naman hindi sila sanay na nakikitaan nila yung kanilang skin ng parang pagbabago. No? Kasi, kapag po tumatanda na, nagkakaroon ng hormonal changes, minsan nagda-dry yung skin, may mga pagkakataon na kapag dry po ang skin ng tao, prone po yan sa itchiness. Baka nakakamot, diba? So, pagka nakamot, magkakaroon ng friction. Pag nagkaroon ng friction is mamumula. Pag namula, mangingitim, pwede pong maging hyperpigmentation. Meron din naman po na yung iba patsi-patsi. Pero hindi naman nila kinakamot. Usually, napagkakamalan yung age spots and sunspot na hyperpigmentation. Yes, it's also hyperpigmentation, pero hindi po cause ng
hormonal imbalance. Talaga pong lumabas lang yun because dun sa direct exposure sa sunlight. So, ano yung mga procedure na pwede nyong ipagawa kapag po kayo ay merong primary hyperpigmentation? Pwede po ng diamond peel, pwede po ng laser. What kind of laser? Picosure or carbon peel, and skin restoration. Pero again, bago nyo ipagawa yon, make sure na hindi kayo diabetic at kaya ninyong i-handle yung mga aftercare. Because kami ay kasama lang ninyo during that procedure. Pagkatapos nun, tuturuan namin kayo, bibigyan kayo ng mga aftercare, kayo na po yung mag-aalaga sa inyong sarili. Pero, make sure naman din sa mga kagaya ko ang trabaho, siguraduhin nyo na one call away lang din kayo kagaya ko para pag merong tanong yung inyong mga pasyente is madali nila kayong makokontak. Pero, isa din sa advice ko, sabihin nyo na lahat ng possibilities bago pa kayo magsimula ng procedures. Bakit? Kasi, expected na ng patient na, sabi ni ate, sabi ni ma'am, ganto, ganyan, ganyan. So, pag nandun na siya, alam niya na, sinabi to sa akin na prepare ko yung aking sarili. Especially kung skin restoration na maglalagay kayo ng solution doon sa balat. Kasi baka mamaya kapag nagtubig or nagkaroon ng blister, magpanic sila. Most of the time, ganun talaga yung nangyayari. Pero pag natapos naman na po yun, yung pagbabalat ng inyong skin, makikita na ninyo yung ganda. Pero again, kailangan wag kayong mawawala ng sunblock. So sa amin sa derma, sunblock is life. Number 2, secondary hyperpigmentation. Ito na po yung nakikita ninyo na sobra na pong nangingitim yung balat at manipis na yung balat. Yung kapag tinitigan nyo po sa salamin, nakikita nyo talaga na ang itim-itim na nung mismong loob ng balat. So, kapag ganun, typically, ang nagiging cause po nun is merong mga nilalagay yung pasyente sa mukha nila at hindi sila gumagamit ng sunblock. Okay, again, sunblock is life pagdating po sa ating mga balat. I-incorporate ko po yung mga video ko before ng hyperpigmentation, melasma, milia, lahat po yon pagdating dun sa skin at the same time kung paano gumamit ng sunblock sa tamang pamamaraan at tamang oras. Okay, meron pong ganun yon. Sa aesthetic medicine po, lahat po yun ay pinag-aaralan namin bukod pa doon sa tinuro sa akin ng aking mga kaibigan at boss na doktor. Ngayon, ano ang treatment doon sa secondary hyperpigmentation? Again, skin evaluation. Tanungin ninyo yung pasyente ninyo o kayo mismo, kapag po kayo ay merong secondary hyperpigmentation at nararamdaman ninyo na merong pangangate, paghapde o pamamaga, wag po kayong magpapatreatment. Kahit na inis na kayong makita yan, wag kayong magpapatreatment. Pagpahingahin ninyo yung inyong skin at least 3 months, wala kayong gagawin. Ako, ganito yung sinasabi ko. Wala po kayong magagawa. Maliban po sa hayaan ninyo na makarecover yung skin ninyo. Bakit? Again, palagi kong sinasabi na ang balat po natin ang pinakamalaking organ ng ating katawan, which is the integumentary system. At nilikha ng Diyos ang balat ng tao na every 28 days, magbabalat po tayo. Nararamdaman mo man o hindi, nakikita mo man o hindi, yun ang sistema na ginawa ng Diyos sa balat ng tao para masigurado yung protection natin sa mga free radicals at the same time doon sa mga debris. Bukod doon, dahil tayo po ay lumalaki, lumiliit, para makakapag-adjust po yung ating mga katawan doon sa sistema ng buhay ng tao. Okay? Kaya lang, ang ginagawa ng iba, kasi nakita ko sa kanya, gumanda siya. Iba ang balat niya. Iba ang balat mo. Iba ang balat ko. Iba yung ating mga sistema. Okay? Hindi pwedeng porket gumanda si Nene, gaganda din si Inday. Okay? Iba yung response ng balat ng isang tao sa iba't ibang chemicals, sa iba't ibang products, sa iba't ibang environment. So, ang nangyari, pinagbalat mo ng pinagbalat yung skin mo, ayun,
Pag tinamaan ng sikat ng araw, pag nausukan, pag naliwanagan ng sobrang maliwanag or mahangin, magkakaroon po ng friksyon at mamumula. Pag namula ang balat, nangingitim. Meron akong kaibigan na talagang kinol ko yung attention niya dito sa school because nakita ko, ang pula-pula na ng mukha niya. So, tinanong ko siya, meron kang sunblock? Sabi niya, hindi ako nagamit nun, ganun. Sabi ko, kasi nag-aalala ako sa skin mo, magiging hyperpigmentation yan. So, syempre, kahit na ako ay concerned sa balat dahil nga ako ay nasa derma, no? Ako ay nasa aesthetic medicine, hindi ko control yung response at gusto ng aking kaibigan. So, I have to respect yung kanyang desisyon. Pero again, balikan natin yung primary and secondary. Meron po na kapag nasira yung balat, secondary kagad. Sunog na sunog kagad. Meron naman na primary lang. Okay? Yun po ay tinuro ko sa nauna kong vlog na i-incorporate ko nga po dito sa vlog na ito. Yung link nun ilalagay ko po dito. So, napakahirap kasi ang recovery po ng balat is 14 days. Pag hindi yan nakarecover ng 14 days, sigurado po yun magkakaroon po ng possible infection. May mga pagkakataon na gumaling yung infection, pero nung na-infection, doon pa rin sa area na yon. Ang tawag doon ay reinfection. So, dahil meron pa ulit-ulit na reinfection, typically nangyayari po ito sa acne, namumula, nangingitim, hyperpigmentation. Okay? So, secondary hyperpigmentation, ano yung mga dapat ipagawa? Meron mga story, kagaya nung nag-inquire sa akin kanina na bago kong kaibigan, bago kong kakilala, no, na meron siyang secondary hyperpigmentation. Bakit ko nalaman? Because nag-send siya sa akin ng kanyang mga picture bago pa daw siya magpagawa ng laser. It's secondary hyperpigmentation, laser kagad. Hindi po. Kasi po, kung sa mga kaibigan kong derma yan pinagawa, no, hindi po yan diretso laser. Ang sasabihin po niyan ay pagpahingahin po ninyo yung balat. So, iba-iba po kami ng orientation. Okay? Iba-iba yung approach na ginagawa namin. Pero yung sinasabi ko po sa inyo is yung sa akin at the same time sa natutuhan ko sa aesthetic medicine as master. Okay? Hindi. Bakit? May mga pagkakataon sa buhay ng tao na wala tayong ibang magagawa kundi mag-antay. Mag-antay na mag-heal, mag-antay na makarecover. Ang alin? Yung puso? Hindi. Hindi lang yung puso. Especially yung balat. Okay? Again, ang recovery ng balat is 14 days. Pero kung naabuso ang balat, minsan po 3 months, 6 months, pahinga ka, ang gagawin namin ay, ito yung soap mo, mild lang, walang any acid, walang any alcohol. Yes, we will give you the serum and especially the sunblock. Sunblock is light. Bakit? Iba na po ang atmosphere natin ngayon, iba na yung init. Noong nakaraan, no, may mission kami na pinuntahan ni Ellie para sa Women's Month ni Ma'am Jem. So, 7:30 pa lang nasa labas na kami. Sabi ko, bakit ganito? Parang alas 10 na, ang init na talaga. Pero still, may sunblock naman ako. So, sabi ko, iba na talaga yung panahon. Yung panahon nung init, no? Yung sobrang init na talaga nung UV ray. Kaya kailangan palagi kayong merong sunblock. Okay? Lagi nyo yung tatandaan. Yun lang yung gagawin ninyo. And then, kapag medyo kumapal na ulit yung skin, doon na tayo magde-decide kung ano yung procedure na pwede natin gawin. Eh, bakit doon sa primary, pwede magpa-diamond peel, pwede magpa-laser, pwede skin restoration, pwede magpa-peel? Because it's primary. Again, sabi ko nga, kahit wala kayong gawin doon, kapag naayos yung hormone ninyo, yung hormonal imbalance is naayos, gagaling yon. Bakit? Eh, kasi nga, 28 days, nagre-renew yung skin. Nagbabago yung skin. Etong nakikita nyo na to, after 28 days, matatanggal to. Primary lang naman yun eh. Superficial lang. Pero ang secondary is malalim na po. That's why, may mga tao na nagsasabi na gumagaling, may mga tao din naman na nagsasabi na hindi. Because the secondary hyperpigmentation, ang ginagawa na lang po is pinapantay doon sa mas lighter na area.
Halimbawa, wala akong skin marker. May skin marker pala ako. Ito pala. Prepared. Halimbawa, face to ha. Ito yung hyperpigmentation mo. Pag ni-laser yan, light therapy, unti-unti puputi, magpapantay. Okay? Nakukuha ninyo, magpapantay. Pero, kahit papano, makikita nyo pa din yung marka na meron pa rin konting discoloration. Kapag ganun na, okay na yun. Hayaan nyo na lang hanggang sa aangat, hanggang sa magpapantay pa rin. Pero, yung iba kasi hindi alam na meron pong tinatawag na ochronosis. Sinabi ko yun doon sa aking vlog na nauna at meron din po ako mga pictures na kasama doon kung ano yung itsura ng ochronosis. Usually, sobrang hirap po talaga ng ochronosis. Lahat ng dermatologists nahihirapan sa ochronosis. Pero, yun po ay pang doktor po talaga. No, wag niyong pakikialaman sa mga kagaya ko yung trabaho. Because kahit anong training pa natin at ano pa yung mga meron tayo, pag pang doktor, non-negotiable yun. Yung tapon nyo sa kanila, kaya nila yun. Kung kailangan nila ng tulong natin, utusan tayo, mag-assist tayo, yun ang gagawin natin. Pero pag may mga nag-i-inquire sa akin at madali kasing makita yon. Kasi, ang hyperpigmentation, it's light brown and dark brown. Ang ochronosis, parang kulay blue. Kumbaga, pagka nakakita kayo ng almost kulay talong, tapos naka-emboss ng konti, madali yung ma-identify. Meron po kasi mga tao na hindi nila alam na yung case nila is ochronosis. So, meron po akong vlog na kasama po dun yung mga picture ng ochronosis. Again, ang ochronosis po is as long as merong skin, meron po at pwede po magkaroon ng ochronosis, and most of the time meron din po sa mga mata. Kung nakakakita kayo ng mga tao na parang bakit kaya may itim yung mata niya, bakit kaya may brown yung puti ng mata niya, ochronosis po yun. Pero hindi kasi tayo pwedeng mag-diagnose ng ganun, kaya kapag nakakita po ako ng pasyente na merong ganun, sinasabi ko po talaga, gusto niyo po ba i-refer ko kayo sa dermatologist? Meron po akong kakilala. So, ganun na lang po yung ginagawa kong tulong dun sa patient. So, yung iba kasi natatakot. Sabi ko, wag po kayong matakot kasi sila naman po yung magpapaliwanag sa inyo ng inyong skin condition. At the same time, hindi naman po yan talaga nakakatakot. So, i-ensure nyo din yung patient ninyo kapag nire-refer nyo sila sa mga doctors natin. Huwag yung takutin. Yung iba kasi nananakot. Huwag yung takutin kasi hindi kayo nakakatulong pag nananakot kayo. So again, hindi pwede na laser kagad. Bakit? Kailangan ang secondary hyperpigmentation ay pinagpapahinga. Pag nakita natin na okay na yung kanilang skin at pwede na natin bigyan ng procedure like diamond peel, o kaya naman ay skin restoration, o kaya naman ay laser, make sure na walang inflammation, walang nararamdamang hapde, walang pangangate, at yung balat is totally recover. Paano natin malalaman kung recover na yung skin natin? Pag hinawakan ninyo, wala kayong mararamdaman na kahit na anong pang irritation, maliban sa nakikita ninyo na ang problema ng inyong skin is merong discoloration. Okay? Laser. Laser treatment, Picosure, or carbon peel treatment, depende sa magi-skin evaluation sa inyo. Kasi, pwede pong combination. Okay? Magkano? Hindi ko po kayo masasagot because hindi ako yung gagawa sa inyo. No? Pero again, may mga pagkakataon naman na pwede ninyong simulan muna sa diamond peel. At kaya lang din naman kasi napuprostrate yung mga tao doon sa kanilang mga problema sa balat is because gusto nila isang ganon, dalawang ganon, tatlong ganon na procedure, mawala na. Hindi po. Kapag secondary, asahan po ninyo yan more than a year yung treatment. Depende pa kung ano yung procedure na gagawin o ipagagawa ninyo.
Okay? Depende din kung ano yung response ng inyong skin doon sa treatment. Okay? At sundin ninyo at bigyan ninyo ng tamang skin care or aftercare yung inyong mga patient pagkatapos ng procedure na ginawa ninyo o ipinagawa ninyo. Sa mga patient po, okay lang kulitin po ninyo yung inyong mga therapist. Lagi po ninyong tatandaan na iba-iba ang response ng katawan at balat ng tao sa bawat procedure at sa bawat products. Okay? Basta ang palagi ninyong tatandaan, kapag meron na kayong existing na hyperpigmentation, whether it's secondary or primary, make sure na palagi kayong may sunblock. Yung tamang paglalagay ng sunblock, i-incorporate ko po dito yung video para hindi po tayo masyadong humaba kasi yun at yun lang din po yung aking ituturo. At the same time, marami din po kayong matututuhan doon. No? Paano yan kapag matanda na? Kaya lang nai-insecure yung matanda, no? Nai-insecure yung mayroon pong lalaki na may hyperpigmentation, hindi lang po babae. Lahat po ng tao, kahit po hayop is merong hyperpigmentation. Nagiging cause din po kasi siya ng insecurity, anxiety, and depression. Yung mga tao na nakikita nila na, bakit ang pangit-pangit ko na? Pero kasi sanay ako na, cute lang ako, ganon, char. So, yun. Diba? Totoo naman, nakaka-apekto siya sa ating psychological and mental aspect. Pag matanda na po, tignan pa rin po natin kasi most of the time po sa matatanda ang ginagawa ko lang po is skin restoration, facial diamond peel. Wala na, hindi ko na yan aalokan ng laser pa. Kasi first of all, hindi nanle yung kailangan. Ang kailangan, maging malakas sila, maging productive pa din sila, at yung confident po kasi is nagagaling naman po talaga siya sa ating puso. No? Sa prayer, yan. Pray lang tayo, Panginoon, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Ilapit mo lahat siya kay Lord. At huwag tayong mag-focus lang dun sa panlabas. Yes, good appearance is necessary, no? Kailangan talaga yan. Necessity yan. Pero not all the time is ipanglalaban natin yung physical appearance natin. Mas maganda pa rin na maganda yung laman ng iyong kalooban, yung iyong puso, kesa naman doon sa ang ganda-ganda mo nga, ang sama naman ng ugali mo. So, doon naman po sa mga oldies po natin, no? Typically, yung ginagawa ko lang naman sa kanila, facial, diamond peel, and then skin restoration. Kasi, hindi mo na yan kailangan silang alukan ng kung ano-ano, not unless they are willing to pay. Yes, pwede naman. Pero, hindi lahat ng willing to pay is binibigyan ko ng gusto nila. Because, pag nakita ko na hindi kailangan ng balat ng pasyente ko, hindi kita gagawin kahit magkano pang ibayad mo sa akin. Because I also have my own principle when it comes to my passion. Okay? Hindi job, hindi business. It's my passion. Ganun akong klase ng tao. Kaya kong ibigay ng libre yung aking serbisyo, pero ang gusto ko is maging masaya yung aking pasyente, maging satisfy yung aking pasyente, at makapagbigay din ako ng glory kay Lord. Okay? Kasi totoo naman na yung physical appearance natin, even ako nasa aesthetic ako, pero pagka inatake ako ng picos ko, tigyawat dito, tigyawat doon, ang pangit ng mukha ko, ang taba ko, meron akong balahibo rito, hindi rin ako natutuwa or nagagandahan dun sa aking sarili. Pero mas piliin po natin syempre na una, ipag-pray natin kay Lord, ayusin natin yung ating mga diet, because yung ating skin, yung ating appearance is just the manifestation kung ano yung nangyayari sa atin spiritually, mentally, psychologically, at syempre yung nutrition ng ating mga katawan. So, sa mga oldies po natin, mas lagi kong sinasabi, ma'am, sir, minsan nanay, tatay, uminom po kayo ng maraming tubig, kumain po kayo ng more on fruits, wag pong puro ganto, ganyan, ganyan, kasi manifestation lang po yan kung ano din po yung mga ini-intake po natin. So, wag kayong magbibigay ng, ay bagay sa ito, gluta, collagen, chu. Lalo kung matanda na po, kailangan kasi baka maging contradicted doon sa kanilang mga maintenance. Ipaubayan nyo na yan sa ating mga doktor. Okay? So, ayun lang po ang ating mga tips para po doon sa mga patient o mga tao na meron ng existing na hyperpigmentation. Again, ang hyperpigmentation, melasma, pecas ay iisang skin condition pero may dalawang klase, primary and secondary. Sa primary, ang procedure na pwedeng gawin ay diamond peel, facial, laser treatment, skin restoration.
Minsan kahit wala na yan mga yan, kung willing kayo mag-antay, ayusin yung inyong tulog, diet, lifestyle, mawawala din po yan. Sa secondary hyperpigmentation, meron tayong mga consideration. Masakit, namamaga, namumula, may panghahapde, pahinga ng 3 months to 6 months, gumamit lang po kayo ng mild soap, walang kahit anong acid, walang kahit anong alcohol, at sunblock. Okay? Pagkatapos pagpahingahin yung inyong balat, ano yung mga procedure na pwedeng gawin? Skin restoration, facial diamond peel every 2 weeks kung kaya ng inyong budget, laser picosure, or carbon peel laser. Depende po doon sa mag-i-evaluate ng inyong skin. At make sure, doon sa dalawang yon, primary and secondary, kailangan palaging merong sunblock at sundin ng mabuti at tama ang aftercare na ibibigay sa inyo. Maintenance. So, ako po ay hindi ako naniniwala sa maintenance. Why? Because nagkakaroon ng hormonal changes ang ating katawan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang klima ng panahon. May pagkakataon o season na ang isang tao ay dry ang skin niya because ano ba yung lifestyle niya? Ano ba yung nature ng work niya? Meron naman pagkakataon na magiging oily yung skin niya. Again, ano yung nature ng work? Ano yung kinakain? Ano yung lifestyle? Minsan naman, over, or combination yung skin condition na meron siya. May dry dito, may oily dito. So, there's no such things as maintenance. Kung oily ang skin mo, gumamit ka ng para sa anti-oily. Kung moisturize yung skin mo, huwag kang gagamit ng moisturizer. So, kung ano ang pangangailangan ng balat mo sa isang season, sa isang panahon ng buhay mo, yun yung dapat mong ilapit sa mga dermatologist para mabigyan ka ng tamang advice. Kapag na-achieve mo na maganda na yung skin mo, makinis na, wala nang problema, wala nang blemish, alagaan mo na lang ng mild soap at sunblock. Ganun lang siya. Because, kapag inabuso natin ang ating balat, again, ang balat po natin ang pinakamalaking organ ng ating katawan, which is the integumentary system. Yan po ang unang shield natin sa lahat ng free radicals, virus, bacteria, and fungi. No? Kailangan ingatan natin yung balat natin. Okay? So again, this is your medical esthetician, psychological first aid provider. I hope marami po kayong natutuhan. And God bless everyone!